Araw-araw ka bang nagtatrabaho sa Excel? Kung oo, para sa iyo ang video nito. Dahil sa tutorial na to, bibigyan kita ng isang technique na kung saan sa pamagitan lamang ng isang values ay makukuha mo yung mga corresponding values ng ibang rows. So kung paano, gagamit tayo ngayon ng tinatawag natin na index match formula. Parang ganito. Meron tayo ditong main data, product ID, stock, and class. Meron tayo ditong list of data. For example, meron ako dito mga product ID na gusto kong makita kung ano yung equivalent stock niya at yung equivalent class. So paano nga ba gamitin yung index match? Ngunit bago yan, paki-like at paki-subscribe sa aking channel upang makalika pa tayo ng mas maraming informative videos tulad nito sa hinaharap. Let's say for example itong product ID. Makukuha natin yung equivalent na stock at saka class. Or let's say binago natin yung product ID. Then dito sa ating main database. And automatic mag-update dito yung ating stock tsaka class. For example, hanapin natin yung 34 UFGI09. Ito. Let's say yung stock ginawa natin 5. Enter. Ayan. Nag-update din yung 5. So, ganun lang kadali yung pag-update ng data gamit yung index match. So, simulan natin kung paano gamitin yung index match. Burahin natin to. Okay. Then, meron tayong mga product ID dito na available. Pwede kang magdagdag ng ilang pang mga product ID dito. Let's say, yung ating database is thousands or millions of record. Then, kailangan mo lang yung mga specific ID para mahanap yung equivalent data niya. So, in this example, gusto natin makuha yung stock tsaka yung class ng mga product ID na to. Okay? So, iti-trace natin yan mula dito sa ating database gamit yung index match. So, paano? Unahin muna natin tong ang cell dito sa may column ng stock. Okay. So, dito sa may formula, type natin yung index. Yan. Then, sabi dito, array, row number. So, hanapin natin yung array na kung saan gusto nating makuha yung data. So, yung stock natin nandito sa may column B. Gusto natin makuha yung data sa may column B na stock. So, highlight natin yan. Then, next, comma. Ngayon, gagamit tayo ng match. Okay. I-look up value natin mula sa array ng product ID. So, yung look up value natin is yung product ID na to. Itong cell na to. Yan. Comma. Yung look up array niya ay naka-point dapat dito sa main database. Which is, itong value na to, hanapin natin dito sa array na to. Yan, array. Itong column na to, yan yung pinaka-array na niya. Dito siya maghahanap kung ano yung value ng ating G2. Okay? Ayan, may array na tayo. Comma. Ngayon, meron ditong tatlong option. Merong 1, 0, at negative 1. To find the exact match, gagamit tayo ng 0. So, select 0. Ayan. So, i-close na natin ito. Ganyan lang kasimple yung paggamit ng index match formula. Then, hit enter. Then, i-highlight lang natin to pababa. Ayan. Nakuha na natin yung stock. How about lang yung class? Ganun lang din. Kukopyahin ko lang din tong formula na to. And then, click ko ito. Then, ipapaste ko dito. Ngayon, ang babaguhin ko lang dito guys is ito.
Dahil yung index na kinukuha niyang data is nasa B. This time, yung class naman which is nasa C. Ang gagawin ko, C. Or, highlight lang natin to. Or wait. Yan, click natin to. Try ko muna. Then, select natin yung C column. Ayan. Then, hit enter. Ayan. Then, populate lang natin pababa. So, yun. Ganun lang kasimple yung paggamit ng index match. Guys, kung naghahanap kayo ng activated na Microsoft Office, meron akong pinrovide na link sa description ng video na to. I-check nyo yan dahil yan lang din yung ginamit ko para ma-activate itong aking Microsoft Office. So, papakita ko sa inyo dito sa aking account. Activated yung aking ginagamit na Microsoft Office Standard 2021. So, see you for our next tutorial. Bye-bye.